Sa pagitan ng Iran at Oman, may isang makitid na dagat na maaaring magpasimula ng pinakamalaking krisis sa ekonomiya ng mundo. Sa isang lugar na halos 33 kilometers lamang ang lapad, dumaraan araw-araw ang halos 20% ng oil supply ng buong planeta. Ito ang Strait of Hormuz. Kapag nagsara ang daanang ito, kahit ilang araw lamang, maaaring sumabog ang presyo ng langis sa buong mundo. At kapag nangyari yon, hindi lang Middle East ang maaapektuhan. Maaabot nito ang presyo ng gasolina sa Maynila, ang presyo ng pagkain sa palengke at ang inflation sa buong mundo. Pero ang mas nakakagulat, taong 2018 pa lang, may isang bilyonaryong negosyante ang nagbigay ng babala tungkol sa ganitong uri ng krisis. Ang pangalan niya ay Jack Ma. Sa isang talumpati, sinabi niya ang isang pangungusap na hanggang ngayon ay patuloy na inuulit ng maraming analyst sa buong mundo. Simple ang mensahe, pero nakakatakot ang implikasyon. Ngayon, ano nga ba ang eksaktong sinabi ni Jack Ma na may kaugnayan sa kasalukuyang krisis na kinakaharap ng mundo? At sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran, Israel at Estados Unidos, anong aral ang maaaring makuha ng mundo mula rito? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa larangan ng geopolitics, may tinatawag na strategic choke points. Ito ang mga makikipid na lugar sa dagat kung saan dumaraan ang napakalaking bahagi ng global trade. Sa buong mundo, may ilang strategic choke points. Ang Suez Canal sa Egypt, ang Malacca Strait sa Southeast Asia, at ang Panama Canal sa Central America. Ngunit sa usapin ng enerhiya, walang choke point na mas kritikal kaysa sa Strait of Hormuz. Araw-araw, tinapayang nasa 20 milyong bariles ng langis mula sa Middle East ang dumaraan dito papunta sa Asia, Europe at Amerika. Kung sakaling maharangan ang daanang ito, kahit ilang araw lamang, maaaring agad na sumabog ang presyo ng langis sa buong mundo. Sa ilang worst-case scenarios na pinag-aaralan ng mga eksperto, maaaring umabot ang presyo ng langis sa mahigit $150 kada bariles kung magkaroon ng seryosong disruption sa lugar. At ang epekto nito ay hindi lamang mararamdaman sa Middle East. Ito ay mararamdaman sa bawat bansa na umaasa sa imported energy, kabilang na ang Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, ang Middle East ay isa sa pinakasensitibong rehiyon sa larangan ng geopolitics. Isa sa pinakamatinding alitan dito ay ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Ang Israel ay matagal nang nag-aalala sa nuclear program ng Iran. Para sa kanila, ang pag-develop ng nuclear capability ng Tehran ay maaaring maging banta sa seguridad ng buong rehiyon. Samantala, ang Iran naman ay matagal nang sumusuporta sa ilang militanteng grupo sa Middle East, tulad ng Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza, mga grupong itinuturing ng Israel bilang mga kalaban. Sa likod ng tensyong ito ay ang strategic involvement ng Estados Unidos, na pangunahing kaalyado ng Israel sa rehiyon. Dahil dito, ang alitan sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi lamang isang regional conflict. Ito ay may potensyal na humila sa mas malalaking kapangyarihan ng mundo. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit nang nagbanta ang Tehran,
na kung sila ay patuloy nagigipitin ng mga Western countries, maaari nilang gamitin ang Strait of Hormuz para sa kanilang strategic advantage. Sa pamamagitan ng pagharang sa makitid na daanang ito, maaari nilang ipitin ang daan-daang oil tanker na nagdadala ng enerhiya papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa ilang defense analyst, may kakayahan ang Iran na mag-deploy ng naval mines, anti-ship missiles at fast attack boats na maaaring magdulot ng malaking panganib sa mga oil tanker na dumaraan sa Strait of Hormuz. Hindi kinakailangan ng isang malawakang naval battle upang maantala ang daloy ng langis. Kahit ilang araw lamang na tensyon o limitadong sagupaan sa lugar ay maaaring sapat na upang magdulot ng panik sa pandaigdigang merkado. Hindi bago sa kasaysayan ang ideya na ang economic tensions ay maaaring humantong sa digmaan. Bago pa man sumiklab ang World War I, maraming bansa ang nagkaroon ng matinding kompetisyon sa kalakalan at resources. Ganito rin ang nangyari bago ang World War II. Sa modernong panahon, ang global economy ay mas konektado kaysa kailanman. At dito pumapasok ang babala ni Jack Ma. If trade stops, war starts. Trade connects nations and creates interdependence. But when trade collapses, trust disappears. And history shows that conflict often follows. Ayon sa kanya, ang kalakalan ay hindi lamang tungkol sa kita. Ito ay tungkol sa interdependence ng mga bansa. Kapag ang mga bansa ay malakas ang kalakalan sa isa't isa, mas kaunti ang dahilan para sila ay magdigmaan. Ngunit kapag naputol ang daloy ng kalakalan dahil sa sanctions, economic rivalry o geopolitical conflict, nagsisimula ang panganib. At sa kasalukuyang mundo, marami ang nagsasabing papunta na tayo sa direksyong yon. Ngayon, isang tanong ang maaaring naglalaro sa iyong isipan. Bakit mahalaga ito sa Pilipinas? Simple lang ang sagot. Ang mundo ngayon ay sobrang konektado. Kapag tumaas ang presyo ng langis sa Middle East, tumataas din ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Kapag tumaas ang presyo ng gasolina, tumataas ang gasto sa transportasyon. At kapag tumaas ang gasto sa transportasyon, tumataas ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ito ang tinatawag na domino effect ng global economy. Kaya, kahit libu-libong kilometro ang layo ng Middle East, ang epekto nito ay maaaring maramdaman ng bawat pamilya sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, paulit-ulit nang ipinakita ng kasaysayan na ang kapayapaan ay marupok. Ang sinabi ni Jack Ma ay maaaring hindi isang prediksyon, ngunit ito ay isang paalala. Kapag huminto ang kalakalan, kapag naputol ang koneksyon ng mga ekonomiya, doon magsisimula ang mga panganib na maaaring magbago sa direksyon ng mundo. At sa Strait of Hormuz, dumaraan araw-araw ang enerhiya na nagpapatakbo sa modernong mundo. Ang tanong ngayon, kapag dumating ang araw na magsara ang daanang ito dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, handa ba ang mundo sa magiging epekto nito? Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, sapat ba ang ginagawa ng pamahalaan para makontrol ang presyo ng langis sa Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinyon sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.